Na tayo? Sige. Okay, good morning everyone. Welcome to our Kapihan sa Senado. And of course, this program is brought to you by PROS, headed by Glenda Olud. And our host for today is the one who voted with the resounding yes doon sa motion to archive the impeachment, articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. And formerly chairman of 5 committees, pero ngayon 3 committee na lamang. Narito siya as Committee on Foreign Relations and Cooperatives, and now the new chairman of Committee on Labor and Employment. Let us all welcome Senator Aimee Marcos. Hi, ma'am. Good morning. Yes, good morning sa lahat. Lahat tayo na puyat at masaya yung debate kagabi. So, ewan ko kung bakit yung aking trokohan siya yung na-pick up na lahat. Pero, it couldn't really improve on the extraordinary expose and explanation of our Senate President. So I thought I need to talk about the monster in the room. Okay. Okay. Ma'am, medyo controversial yung naging explanation of votes. Parang sabi ng mga taga-kamara, niyurakan nyo daw yung House of Representatives dun sa inyong explanation of votes. But now, turo ng nanay ko dyan eh. Siyempre, as expected, wala akong nilulakan. Sabi ko nga, sunod naman ko, pero magalit at wala namang pinipilit. At sinasuggest ko lang, total, flex na ilan na impeach sino, impeach dyan. Ako, bigyan yan. Huwag alaman ang mga pinili ng taong bayan, yung kaya nila, nasabi ko yun. So, ma'am, yung sinabi niyo dambuhalang sanggol at bonjin, you are referring to whom? Ang bihira naman kayo, yung parcel, ipapaliwanag pa. Kasi hindi na nakakaroon. Yung kung panawagan kayo, may suggestion na palitan ang House Speaker sa halip na palitan si VP Sara na binoto ng marami nating kababayan. Ano yun? Dahil may ako kayong feedback na gusto ng palitan si Speaker. At hindi yung ugong eh. Pero maraming nag-iintay ng bas-bas, di ba? Nung araw lang sona, maraming nag-aabang. Nababalitaan ko yung mga umakalma, mga parang kongreso, mahal itong mga kongresista. Yan ang institusyon na pinag-feedback ko ng pinakamatagal na pala yun. Sinabas na ang ibigay kong lang, tapos yung pina-impeach, nandiyan na ako, nagsalita kami eh. Kaya, tutukan ko, ang sabahan ng kada kongresista ay pagsilbihan ng kanyang distrito o sektor. Bakit nga na iba yata? Sayang naman, marami namang mahusay na kongresista talagang nakatutok sa kanilang distrito, tumutulong sa tao, bala sa flood control. Sana, yun na lang pagtuunan ng pansin. So, marami kayo nakausap from the House of Representatives saying na gusto nilang palitan ang House leadership? Maraming ibangers. Di ba? Sino ba nagsabi na? Maraming nag-iintay. Pero hindi dumating. That's yun ang problema. Mas from the palace? Alam niyo, nagbibilang na kami dito sa Senado, 24 different republics sa Kongreso. Talaga namang kung minsan, ang sabi nga nung isang matandang kongresista sa akin, marami kami rito, bumuboto. Pero ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Siyempre. So, walang naging basbas. So, yun ba, inabangan noong opening ng session? Yan, hindi ko alam. Okay. Anyway, ngayon na-archive na ho yung articles of impeachment. Sinasabi nga na already dead yung impeachment case against VP Sara. At mapo daw bang sabihin na Senado ang pumatay sa articles of impeachment? Well, we archived it, that's for sure. Pero maliwanag naman sa sentimiento ng lahat kung ano yung utos ng Korte Suprema, masusunod. Kung may himala na mangyari at mag-reverse ang 14 justices, talaga naman susunod din kami doon. So it means kahit naka-archive, magbubuhay pa yun. Pero another motion daw yun,
nakibutuhan para buhayin? Hindi ko alam. Dahil ako siya nanonood kanina kasi sinasabi nga, antayin yung 3 PR. Yung 3 MR, tapos yung TR. Lagay ko, Malabo na yun. malabo na yun. Magtitiyak naman temporary release pa ba naman ng sabi na nga eh. Wala namang wala namang ah, hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, di ba? Immediately executory. Ano pang itatanong doon? Pero hindi daw sinabi na final and executory, sabi ng iba. Yun na rin yun. Ang observation nila yan, parang yung forthwith in-apply pagdating dito sa pagpatay daw sa articles of impeachment, pero hindi in-apply yung nasa constitution na forthwith nung i-file dito para agad nagkaroon ng impeachment trial. Hindi naman paspasan eh. Matagal na rin eh. Kailan ba lumabas yung Supreme Ruling. Court? Oo. July 25. Kaya nga. So, nakalipas din yung ilang linggo. Hindi naman na talagang pinagmadalian. Yung dati, di ba nag-recess rin kami eh. Talaga naman last hour of the last day eh. Talagang nag-recess. May election pa. Eh, anong gagawin mo? Ay, mabalikan ko lang, na-offend ka ba nung may mga nag-thumbs down after your explanation of votes kagabi? Hindi ko napansin, sorry. Hindi ko napansin eh. Si SP Jinggoy ang nakakita. Hindi ako makareact. Walang impact sa akin eh. Hindi ko nakita eh. Tuloy-tuloy nga ako eh. Tuloy-tuloy. Sabi nga ni Protep na hihintuin daw ako. Eh kaso dire-diretso lang ako magsalita pagkat hindi ko nga napansin. Pero bali wala sa inyo, ma'am, yan. Wala, sanay na tayo eh. And then, ma'am, sinasabi Pero niyo, wag sanang umasta ng ganon sa Senado. Hindi maganda, no? dapat irespeto. Kahit pa paano, di ba? And then, ma'am, sinasabi na historical yung ginawa niyong butuhan kagabi. At sa tingin niyo, acceptable sa ating mga kababayan yung naging decision ng Senado dun sa articles of impeachment? Palagay ko, wala nang desisyon, wala nang magagawa ang Senado at naghatol na ang Korte Suprema. Alangan naman, yung mga mambabatas pa ang hindi susunod sa batas. And as expected, disappointed po yung lawmakers cannot be lawbreakers, hindi ba? At yung boses ng ating Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. So, maliwanag naman yun. And then before Mayan, dahil nga po dun sa nangyari, may hamon si Senator Erwin Tulfo kay VP Sara na magkusa na ipakita sa public yung mga documents kung talaga daw o hindi siya guilty dun sa mga allegations para malaman daw ho ng publiko. Well, sa palagay ko, ang daing pinataw ng mga kaso kay VP Sara. Humaharap siya sa ombudsman, meron pa siyang COA ng mga investigation. Tapos sa lower court, may mga pending pa. So, hindi masasabi na hindi natin malalaman o hindi mauungkat lahat ng dokumento at lahat ng issue tungkol doon. So, I think sa lalong madaling panahon, I'm certain that this will all come to fore. Okay, Mayan. Hi, ma'am. Mic drop. Sige. Ma'am, yung kahapon lang was supposed to be an explanation of vote. Bakit po kasama dun sa inyong statement yung sinasabing parang attack daw kay Speaker or attack sa House? Bakit yun naisip na kasama dapat sa explanation of vote nyo yun? Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga. Ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? Kung bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Unparliamentary ba magsaad ng totoo? Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Ma'am, nagkausap na kayo ni VP after last night's vote. Text-text lang. Hindi daw- Papadala ng biblical quotation. Sino po nagpadala? Si VP, mahilig yung magpadala ng Biblia eh.
Did she say thank you sa nangyari kagabi? What maybe you know anything about the conversation po? Basta salamat sa Panginoon. Yun lang. Last on me. Ma'am, sinasabi po ng ilang justices, sila Justice Ascuna po, better daw yung ginawa niyong archiving kasi pwedeng-pwede talaga daw buhayin yung impeachment case once mag-reverse yung SC kesa daw Tama. dismiss niyo. Oo, sang-ayon po ako sa opinyon ni Justice Ascuna na maaring buhayin. Hindi yung nakatenga na hinihiling ng minority na nakatable. Maliwanag naman ang sinabi ni SP Cheese, ano? Na yung archive, kahit sinasabi nung iba na ni minsan hindi pa nangyayari na binuhay muli, pwede, theoretically, pwedeng buhayin yan. Pwede rin naman magkaroon ng bagong resolusyon kapag may bagong hatol ang ating Korte Suprema. Hindi namang pinagbabawal. Thank you, ma'am. Pero ma'am, bakit nga po hindi pa hinintay mag-rule with finality yung Supreme Court? Para sa akin, nakakatawa naman kung mag-iintay na mag-iintay. Sipin mo, talagang yung Korte Suprema, iintay pa sila, mag-iintay pa tayo ng first MR. Judgment on the first MR, second MR, third MR, kung minsan meron pa. Anong gagawin natin kapag napakarami nitong MR, sunod-sunod, di ba? Kung minsan nagkakaroon pa ng second and third following the first. Ito, iba yung mga pumila. Anong gagawin kapag nag-MR din? Si VP Sara, antayin na naman natin. Buti na tayo ng February 6. Wala akong kaduda-duda na by February 6, 2026, may pipila ng panibagong impeachment. So, hintayin na lang yun. Aabutin nun yan dahil kulang sa 6 na buwan, di ba? Andyan na. Okay, Dexter. And then Amor? Si Sandra. Dexter. Microphone. Hi, Sen. Good morning. Yeah. Sen, your thoughts, kasi may mga nagsasabi ng mga legal luminaries na yung purpose ng Duterte Black o ng Mayorya, ni Senator Marcoleta, to dismiss, burahin yung impeachment case ni BP Sara, Basura, ay doon nanalo ng 19-4-1 kagabi, lumalabas na mas nanaig yung adhikain ng Minoria dahil archive lang siya, dahil nandyan pa yung record ng impeachment. Ano pong thoughts niyo? Instead na i-dismiss na basura na talaga, parang mas nanaig pa yung gusto ng Minoria na table or halos kapareho lang kasi nung archive. Dahil yung archive, nandiyan lang siya. Hindi pareho ng archive, liwanagin natin. Ang table parang deferral, kumbaga postponement, tsaka na. Samantalang, ang archive, talagang parang final na yan. Kumbaga, dead files na siya. Unless may mangyari ulit, di buhayin. So, iba pa rin. Parang dismiss na rin. Kaya lang, may pagkakataon kung magbago yung Korte Suprema, which is highly unlikely to my mind, that it will be revived if not by pulling out from the archives, but rather from a new resolution or a new effort and initiative on the part of the senators. So it's very unlikely that a unanimous Supreme Court decision will be overturned on motion for reconsideration. In the very unlikely case that it will be overturned, what's the guarantee na hindi rin mag-MR nga si VP Sara? Aantayin ba natin yan hanggang kingdom come? Kung ma-affirm yung decision, what's the guarantee na walang second MR? Meron pang nangyayari, nagkakaroon pa ng third MR. By the time all of these MRs are resolved, siguradong lampas na ng February 6. Meron pang pending na TRO. Pero sa akin, wala nang wait yun. Pagkat alam naman natin, immediately executory. Bakit magbibigay pa ng TRO ang Supreme Court? Yun na nga daw po, it defeats the purpose of dismissing the case and pagsunod doon sa sinabi na immediately executory dahil in-issue from the start walang impeachment, pero nagkasundo ang Senado na nandyan lang yung impeachment, naka-archive lang.
Hindi, mabuti nga yun. The whole process of legislation is one of compromise, of give and take. Hence, I think the correction from a dismissal outright to an archiving is correct. Uh, Yung sinong manalo matalo, di ko maintindihan, pasensya, kasi hindi naman ganun eh. Last on my part. Kapag nagkaroon na po ba ng finality yung MR sa SC, may mga move pa ba na kailangan gawin para tuluyang ma-dismiss na or mawala na sa record ng Senado yung impeachment dahil naka-archive lang siya. Kahit na mag-final yung SC. So, no further action is needed. Except as we said, in the highly unlikely event that the entire Supreme Court, all 13 justices reverse themselves, in which case we will clearly take action. Ma'am, may mga nagsasabi, nakakahiya daw yung naging decision ng Senate, isinuko daw pagiging independent at parang kinonsinti ang allegation ng corruption o katiwalian laban kay VP Sara. Sa palagay ko, wala kaming kinukonsinti, sumusunod lang tayo sa batas at yun nga, patuloy pa rin yung iba't ibang kaso kung saan sigurado akong mabubunyag ang kailangan mabunyag, mapepresenta ang ebidensya na nararapat at makikita natin sa hunot dulo ang katotohanan ng mga pangyayari. Okay, Sandra. Sandra po, GMA 7. Ma'am, do you agree that the impeachment is as good as dead? Dahil nga po daw, para naman mailabas mo siya sa archive, kailangan din ng pagbutuhan at syempre yung numero na naman ay makapareho din kung paano kayo bumoto kagabi. Yes, it's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive, but sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Kaya nga tinatawag na Supreme Court yan. Alam nga naman na Super Supreme Court pa kami, katulad ni sabi ni SP, o Supreme Court pa kami, o may Supremest pa. Wala namang ganun eh. Talagang Supreme Court. Kanina po may mga statements no sa House, Ang dami nga PR, several nga. congressmen against Okay you lang. dahil po dun sa mga Okay lang. nasabi nyo kagabi. Hingi lang po ako reaction dun sa isang part. Ilang portions doon. Yun nga daw, sabi nila, the speaker did not act alone. They have the support of the speaker. And ano daw po, walang paggalang po daw sa House of Representatives yung mga nabitawan niyang salita. Tulad ng sinabi ko, suggestion lang naman nun. Wag nilang minamasama. Hindi naman ako nakikialam. Hindi nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggang-bongga. Pero ano yun? Indication na gano'n nakalalim yung hidwaan sa pagitan mo at ni Speaker Martin Romualdez. Gano'n nakalalim. Wala namang personal dito, wala namang family feud kanino man, kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby, walang family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo na maraming naghihirap sa ating taong bayan, and yet we may once again see the most corrupt budget in the history of the Philippines now, sabi nung iba. Yung GAA 2025, baka maulit na naman ng 2026 dahil reenacted pa daw. Naku naman, wag naman sana. Okay. Tuloy-tuloy na naman ang bagyo sa amin. Ang lakas-lakas na naman ng ulan sa Ilocos, malamang sa Central Luzon. Kaya na naman, bakit hindi natin tutukan yung mga bagay-bagay na yan, kundi kesa aksayahin lahat ng panahon dito? Puros politika na lang, layo-layo pa ng 2028, kadami-dami namang kandidato. Okay, bago tayo lumipas sa ibang issue, dahil ang daming magaganda pang issue, about impeachment pa rin, ay